Masaya naman ako sa ampunan dahil marami akong kalaro pero may isang teenager sa ampunan na parang doon na siya tumanda. 5 taon lang ako noon kaya hindi ako makapalag sa kanya. Iniisip ko rin na walang maniniwala sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Christine. Si Christine ay nag-iisang babae at meron siyang 4 na kuya. Ang nanay at tatay ni Christine ay parehong nakakulong dahil sa paggamit ng pinagbabawal na shabams. Kaya nag-decide ang kanyang tita na dali na lang siya sa bahay ampunan na hindi alam ng kanyang mga magulang. Masaya naman sana si Christine sa bahay ampunan dahil marami siyang nakakalaro at marami din nagpapaparty para sa kanilang mga bata. Pero may isang babaeng teenager sa bahay ampunan na kasama nila dahil walang may gustong mag-ampun sa kanya kahit isa. Hanggang sa isang gabi na walang nagbabantay sa kanila na matanda dahil alam nila na tulog na silang lahat. Pero si Christine at ang isang teenager na babae ay gising pa at itago na lang natin siya sa pangalang Trish. Tinawag siya ni Trish at nakita naman ni Christine na nakakumot siya at pinalapit siya sa kanya. Pinilit siya ni Trish na idukdok sa parting baba ng kanyang katawan at tinakluban pa siya ng kumot. 4 o 5 taon lang noon si Christine kaya hindi siya makapalag sa pinapagawa sa kanya ni Trish. At noong pinatigil na siya ni Trish, ginising naman ni Trish ang isang bata sa ampunan at siya naman ang pinagawa ng ginawa rin ni Christine. Nakatulog na lang si Christine sa kakaiyak pero hindi niya pa rin nagawang magsumbong dahil natatakot siya dahil pinagbabantaan siya ni Trish. Kinabukasan noon ay birthday ni Christine at dinalaw siya ng kanyang mga kapatid pati na rin ng kanyang mga magulang dahil nakalaya na sila. Gusto niya na sanang sumama sa kanyang mga magulang pauwi pero hindi pa raw pwede kaya pinilit niya ang kanyang pamilya na wag muna sanang umalis. Kaya makalipas pa ang 2 taon bago siya kinuha ng kanyang lolo kasama ang kanyang 2 tita para maiuwi na sa bahay nila. May bisita ang kanyang papa at nagkukwentuhan sila kaya umupo muna si Christine sa kanilang sofa. Pero biglang may tumawag sa kanyang papa sa labas ng bahay kaya sa sobrang tagal nitong bumalik ay tumayo na ang kaibigan ng papa niya. Kaya buong akala nito na susundan niya ang papa ni Christine sa labas pero inilak niya lang ang pinto. Nilapitan siya ng kaibigan ng kanyang papa at tinakpan ng kanyang bibig at sinabi na wag magsusumbong kahit kanino tungkol sa kanyang gagawin. Hinawakan si Christine sa kanyang pribadong parte ng kanyang katawan, bumbuti na lang at kumatok agad ang kanyang papa kaya natigil ang kanyang kaibigan. At 10 taong gulang naman si Christine nang pumunta sila ng Cavite dahil pumanaw ang kanyang lola. Doon na rin sila nag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon kasama ang kanyang mga tito, tita, pati na rin ang kanyang mga pinsan. Nanonood sila ng movie nang bigla na lang siyang tinawag ng kanyang tito na akala niya ay uutusan lang siya. Pinapasok siya ng kanyang tito sa kwarto pero bigla na lang nitong pinakita ang kanyang pribadong parte ng katawan at inutos na hawakan. Sinabi ni Christine yon sa kanyang pinsan pero hindi naman siya narinig dahil nanonood sila ng TV kaya hindi na lang siya ulit umimik. Pero hindi pa dito nagtatapos ang mga karanasan ni Christine dahil nung siya ay 11 years old naman ay may nakitirang kaibigan ng papa nila sa bahay nila. Palagi niya itong hinihiraman ng cellphone dahil wala namang cellphone si Christine pero natira silang 2 lang sa bahay. Nanghiram ulit si Christine sa kaibigan ng kanyang papa ng cellphone pero habang nanonood siya ay unti-unti siyang hinahawakan sa pribadong parte ng kanyang katawan. Hindi naman pumalag si Christine kahit hindi naman siya pinagbantaan dahil natatakot pa rin siya na magsumbong. Naulit pa nang naulit yon pero palala na ng palala ang ginagawa sa kanya ng kaibigan ng kanyang papa. Ilang beses na rin ginawa sa akin to ni papa ang mga paghawak dahil magkatabi kaming matulog dahil papa's girl ako. Pero kahit ginagawa yun sa akin ni papa ay hindi ako nagagalit sa kanya dahil papa ko pa rin siya at mahal ko siya. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo ang paulit-ulit kong karanasan at hindi po ako humihingi ng payo. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis!